Samantala, sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang pamilya dahil sa pera at alitan sa lupa. Isa ang patay habang ang iba pang magkakaanak nagkasakitan naman. Saksi si Chino Gaston. Patakas na ng crime scene ng dating pulis na si Rodrigo Orbiña at kanyang dalawang anak na sina Lloyd Gerald at Rolin pasado alas 12 ng tanghali ng masakote ng mga pulis Mandaluyong. Si Orbiña ang itinuturong sospek sa pamamaril kay Pastor Albert Sescon sa labas ng compound na ito dahil sa alitan sa lupa. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na rin umabot ng buhay dala ng dalawang tama ng bala sa ulo. Dahil sa matinding paghinagpis ng pamilya ng biktima, pinagbalingan ng galit ang asawa ng sospek habang inieskorta ng pulis palabas ng compound. Nagsimula raw ang alitan ng dalawang pamilya nang idineklara ng korte na hindi ang biktimang si Sescon ang may-ari ng lupa. At nang bawiin ng sospek ang 10,000 pisong upa na binayad dito sa biktima para makapagtayo ng bahay sa compound nila Sescon, tumanggi ang biktimang isoli ang pera. Magkaibigan dati yan. Ngayon, ang nangyayari yata, parang nagkakaagawan ngayon sa lupa dahil malaman na yung lupa hindi pareho sa kanila, nagkaroon ng dalawang pangsyon. Kagabi na uwi na raw sa batuhan ng Iringan. Pagpasok namin sa gate, tumayo siya, pinalo ako, ito tama ko. Tapos pag palo, ito na naman. Tapos may palo pa niya na ilagan. Kaya ang ginawa ko, nag-warning shot ako. Yung pag-warning shot ko, kukunin niya yung shotgun. So wala na akong magawa. Isang 9mm pistol na issue pa ng PNP ang nabawi mula kay Orbiña. Nahaharap itong sa reklamong homicide. Ang dalawa naman itong anak, inireklamong accessory sa krimen. Chino Gaston ang inyong saksi. At sa ibang balita pa rin, tuloy ang pananamlay ng ating stock market dala ng patuloy na paghina ng ekonomiya ng Amerika at Europa. Matapos ang buong linggong pagbagsak, nagsara ito sa 2,097.80 points, mababa ng 8% kumpara noong Huwebes. Ito na raw ang pinakamababang halaga ng ating stock market sa loob ng mahigit 2 taon. Sa kabila nito, sinabi ng mga analyst na mas maayos pa rin daw ang ating stock market kumpara sa ibang bansa. Samantala, tinanggap na ng Malacanang ang resignation ni BIR Commissioner Lilian Hefty. Ayon kay Press Secretary Jesus Duresa, ang kabiguan ni Hefty na maabot ang tinakdang revenue targets ng BIR ang isa raw sa mga dahilan ng pagbibitiw nito. Salungat ito sa pahayag ni Executive Secretary Eduardo Ermita na problema sa kalusugan ang idinahilan ni Hefty sa kanyang resignation letter. Kasabay dito, sinabi rin ni Ermita na may napili na si Pangulong Arroyong kapalit ni Hefty. Iaanunsyo raw ito pagdating ni Finance Secretary Gary Tebes mula sa Estados Unidos ngayong Sabado. Sasampang ngayong Sabado sa Kamara ng panibagong impeachment complaint laban kay Pangulo Arroyo ay kay Atty. Harry Roque. Gayong Sabado na matatapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Kasama ni Roque na tatayong complainant si Joey De Venecia III. Ilan sa basehan ng reklamo ang NBN-CTE deal, ang North Rail Project at ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Handa naman si Bayan Muna Representative Saturo Ocampo na i-endorso ang reklamo. Pero kumpiyansa Malacanang na hindi rin uusad ang ika-4 na impeachment complaint na ito laban sa Pangulo. Ilang preso sa Australia nagrayot para iprotesta ang sobrang sikip ng kanilang kulungan. At silipin ang magazine cover ni Angelina Jolie na nagpo-promote ng breastfeeding, pati na ang mga tula at drawing ni John Lennon. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-riot ang may 40 high-security inmates sa Australia. Pero hindi yan laban sa isa't isa, kundi protesta sa umano'y sobrang kasikipan ng kanilang mga kulungan. Ang ilan sa kanila nakapwesto sa bubungan at pormang sasabak sa gyera. Sa baba, tuloy-tuloy naman ang mga pulis sa pakikipagnegosasyon. Isang exhibit ng mga Smurf ang nakadisplay ngayon sa Belgium bilang pagdiriwang sa ika-50 anibersaryo ng pagkakalikha sa kanila. Ang mga suot ng mga figurine, gawa pa ng iba't ibang sikat na fashion house. Ipapasubasta yan para makatulong sa United Nations Children's Fund o UNICEF. Sa Belgium nalikha ang mga Smurf na nagsimula bilang comic strip bago sumikat sa buong mundo. Sa Pilipinas, sumikat ito ng husto noong 1980s. Ilang personal na gamit ng Beatles star na si John Lennon ang i-display sa New York bilang paggunita sa dapat ay ika-68 kaarawan niya.
Kabilang sa in-exhibit ang sulat kamay na lyrics ng mga sikat niyang kanta na Lucy in the Sky with Diamonds, Give Peace a Chance at ang hit song na Imagine. Meron ding mga drawing si Lennon tulad ng I Do, Starting Over, Erotic No. 1 at mga drawing ng sarili niya na tinawag na multiple self-portrait. Inaabangan na ngayon ng madla ang latest mommy photos ng celebrity si Angelina Jolie. Makikita raw sa litrato si Angelina na suot ang isang sleeveless top at bahagyang kita ang dibdib habang pinapasuso ang isa sa kanyang mga kambal. Para sa saksi, Rosetti Rivera nag-uulat. At sa pagdating sa bansa ni megastar Sharon Cuneta mula sa Hong Kong, sinalubong si Mega ng mga tanong tungkol sa bali-balitang hiwalay na sila ni Senador Kiko Pangilinan. Kasama niya ang anak na si Casey Concepcion at ang pinsang si Shara Soto. Kasabay rin niyan dumating ang kaibigang si Fanny Serrano. Baliba sa maikling pahayag ay na magkomento sa issue ng megastar. As you can see, I don't have the two little girls with me. So, mali-mali ang mga information. I'm tired. Hindi po totoo, ma'am. I'll give you one word. It's okay, ma'am. Burnout. I'm burned out sa intriga. Pinarangalan ng Quezon City Government ang GMA Network bilang isa sa mga top taxpayer ng Quezon City. Sa top 25 na premier taxpayer sa business category, number 4 po ang GMA Network. Ika-10 naman ang GMA sa mga premier taxpayer sa real property category. Panlimang taon ang kasama sa top taxpayers ng Quezon City ang Kapuso Network. Ayon kay GMA Senior Vice President for Corporate Services Group, Felipe Yalong, obligasyon ng GMA Network na bayaran ang mga national at local tax na ginagamit sa mga proyektong pinakikinabangan ng marami. Naglaban-laban ng tatlong grupo ng mga kalalakihan sa Maynila. At sino naman kaya sa kanila ang itinanghal na fastest beer drinker? Saksi si Michael Fahadi. Kung pagpapakalango sa beer ang hilig mo, pues ito ang pa-contest na para sa'yo. Dito sa Area Finals ng National Beer Drinking Contest na isinabay sa pagdaraos ng Oktoberfest. 3 pupunan na may 5 miyembro mula sa East, South at West Greater Manila area ang naglaban ngayong gabi. Una, ang samahang masisiba sa beer. Ikalawa, ang Beer Factor. At ang ikatlo, ang Tropang Uhaw. Ang grupong samahang masisiba sa beer, itsura pa lang, halatang masisiba na sa beer. Ang Beer Factor, may kakaibang gimmick. Bago pasimulan ang laklakan, tinunasan muna ang bawat bote. At nang magsimula na, seryoso sa pagtungga at nakaluhod pa. Ang ikatlo, ang Tropang Uhaw, na pwedeng galing pa sa disyerto ang mga itsura. At ngayon lang nakatikim ng serbesa. Pero mukhang mabagal sila sa naunang grupo. Third placer sa beer drinking contest na ito, ang Tropang Uhaw, na natapos sa paglaklak sa oras na 57.5 seconds. 50.7 seconds naman ang naitala ng second placer na samahang masisiba sa beer. At ang nagwagi sa area finals na pupunta sa Cebu City sa October 24 para sa National Beer Drinking Contest. Itinumba ang 5 bote sa loob ng 47.9 seconds ay ang Beer Factor. Okay po, dati na pong ginagawa. Mga manginginom ba kayo talaga yun? Hindi naman po, sa laro lang. Sa laro lang. Ikaw, lasinggero ka ba? Hindi naman po, hindi naman. O pinakamalakas uminom eh. Hindi naman po. Nadya Ikaw? Michael Vati ng inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Mga igan, 75 araw na lang Pasko na at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng yung nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio, proud to be Kapuso. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan sa bisyong totoo po lamang. Ako po si Victor Morales, proud to be Kapuso. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayo magiging saksi!